Okay. Ay. Ayan na mga kabisnes, ang ganda ng motor ni Bay Papaya. Hiniram ko po. Ayan o, bago niya motor. Kay Bay Papaya po yan mga kabisnes naming minamahal. Ayan na, suportahan po natin. Bay, salamat ha sa motor. At ang sarap gamitin, sana all. Hindi, maganda yung motor mo. Thank you sa pagpapahiram. So yun na, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. At ayun nga po napanood niyo yung vlog ni Intoy na pina-upload niya doon sa YouTube channel ko po sa Kabisnes Official. Patungkol kay Burnok at totoo naman yung mga narinig natin doon at saka yung mga komento rin ng ating mga mahal na viewers na dapat lang anya ay mabigyan ng atensyon. Ay, hello Boyet! Yung excuse lang mga kabisnes, sumalubong sa akin. Oh, hello! Kumusta? Bless. Hello Boyet, kilala mo ako? Anak! Ay, busy naisturbo ko yata kayo Hindi ba niya? Okay lang yan. Ayan na mga kabisnes, andito ko ngayon sa bahay nila Burnok. Pinuntahan ko yung mag-aanak dito. Saan yung ibang bata? Sa labas po yan. Ito si si Ding. Ay, si Ding. Si pangalan mo nga, Nak, Catalia, yun, Catalia. Kala nyo, nakalimutan ko Ito si Ace, dumating na. Ace, saan ka galing, Nak? Saan doon po? Ayan si Burnok. Bati muna kayo sa vlog ko, Nak. Ay, hello po mga kabisnes. Hello po mga ka-business, mga ka-papi, mga ka-mars. Ayun. Yun alright Nak, paano si Boy? Baka maano sa ano? Saan po kayo galing niya? Bahay. Bahay. At, Po? Yan. ako lang, hiniram ko yung motor ni Bay. Si Kuya, tsaka si Tinry ko yung andar, ang ganda. Kuya, tsaka yung motor. Ganda ng motor na yun mo. Gusto mo magkaroon yan? Ha? Kaya mo yan? Saka na. Ha? Saka na yan. Hindi na, punta ko rito kasi napanood ko yung vlog na yung bumisita sa si Intoy. Apo. Ayun. Ay, sa'yo pala in-upload yan. Kaya napanood ko namin. Inano niya sa akin, pumunta sa bahay, sabi niya, kuya, palagay ko dapat ito sa Kabisnes Official kung ma-upload ako. Bakit? Norin mo na lang yan, may sentimento dyan si Burnok At ayun nga, nabagba na yung yung puso ko ron At saka salamat sa sa mga sinabi niyo doon na na-appreciate niyo yung aking mga maliliit na bagay na kaming buong pamilya na naibibigay na pabor sa inyo. Salamat si Denga, thank you. At sa iyo rin naman Burnok, maraming salamat kasi bilang kagwang ay masabi ko naman na mahusay ka at tapat na kagwang. Salamat po. Kanya lang yung katotohanan na medyo pagdating sa kabuhayan Apo eh. Salamat sa inyo. Salamat po ng marami. Yan, personal ko nang sabihin sa iya. Okay lang. Thank you. Naintindihan ko naman, wala kang dapat ipag-alala. Kasi po talagang malaking tulong yan na nandiyan ka. Dahil ikaw yung sumuporta na sa amin sa pang-araw-araw. Kasi yung sitwasyon na hindi ko rin bahasahan talaga sa Nakikita ko naman. Kaya nga sa tuwing pupunta ka sa bahay, tapos ayun nga, nagda-drive ka kay Papa Din sa akin, ay talagang yung inaabot namin sa iyo ay tama yung binanggit mo rin sa vlog, hindi yung sahod. Yun ay pagmamagandang loob. Dahil sa kung sahod ay syempre kukwentahin mo kung magkano yung per day, Saka yung oras, kung ilang oras ka lang nagmaneho. Pero hindi ho ganun mga kabis. Nagbibigay po ako higit doon sa dapat na halaga kung i-compute mo as a trabaho. Kasi syempre meron tayong mga daily wage, yung tinatawag na
magkano na ba ang sahuran ngayon pagdating sa isang manggagawa o halimbawa sa driver. Kung di ako nagkakamali, ang driver ngayon magkano na ba per day? Ano po? Sa Monthly yata, no? May monthly ba? May monthly po eh. Kapag ganyan buwanan ng isang driver ay magkano ang sinasahod? Ikaw, nung pinakalas na ano? Sa ano po, nung lingguhan po ako, Mm-mm. lingguhan yung sahod ko dati. Ano pong nakukuha ko nun? Magkano yun kay Boss Alex? 3 plus yan. 3,000 isang linggo sa loob ng 6 o 7 araw. Hanggang Sabado, ay Biyernes lang po yun. So, 5 araw. Oo. So, kung i-compute mo yan sa 3,000, magkano? Mga 3 plus po eh, pag ganun. Hindi Oo. ko po matandaan. Pero yun po kasi binibigay din po nila ako ng ano, ng overtime. So, lumalabas ay nasa mga 12,000 a month hanggang 15, no? Ang ratio ng pagiging isang family driver. Opo. Iba naman yung sa company driver kasi hatawan doon, mga business walang tulugan yan. Alam ko yan, si Kuya Buknoy, di ba? Yun ang naging trabaho niya dati. Anyway, busy kayo. Gusto ko sana kayong kausapin mag-asawa tungkol sa bagay-bagay na kaya lang mukhang matindi itong laban na pinagdadaanan nyo ngayon. Ano naman lang po niya, yung upuan niya. Pwede naman yung mamaya yan. Pwede ba kayong abalahin kahit saglit lang ha? Pasensya na, kahit mga 30 minutes lang. 30 minutes. Ayan na mga ka-business, ayun, humingi na lang ako ng kaunting oras dahil mahalaga kasi ito para sa inyong kapakanan din sa mga bata. Ano ko lang kasama yan. Niram ko lang yan kayo pa yung disibay sa bahay, nag-upload yata, nag-edit, di ba may internet doon, mas mabilis kumpara sa data. O di nakatipid-tipid siya. Sa bagay yan, kasi yung sasakyan, mahirapan pumasok dito. Ay, lupak-lupak. Tsaka sayang yung pagkakataon, makapag-try ba ng bago ba? Ako. Sarap. Gwapo no? Ay ba, po kaya? Ayan. Diyan na ba? Yan si, ay thank you. Si Bay ay hulugan niya kinuha yan. Pero sabi ko nga, ay pag-isipang mabuti at sa kabilang banda ay sabi ko, mabuti na rin yan. At least meron siyang obligasyon na kumbaga mas lalo siyang pagpupursigi. Dahil meron siyang buwan-buwan na kailangan niyang bunuin yung monthly na ito. Kung hindi ako nagkakamali, magkano buwan na ito? 5,000 may yata. 5.7. Maganda-ganda naman yung ano ni Bay ngayon sa YouTube niya. Kaya naman, nakikita ko kaya. May ano ba tayo na pwedeng pagpatungan ng camera? Parang lupit ng yung ano tripod Dito na natin Hello boyet. Dito na lang natin i-ano to. Ganun. Pwede naman po siguro. Kaya sandali lang po mga business naming minamahal ha. Manghiram tayo pati tripod. Matindi yung tripod haba Ay, yung maba pa. Ganun po bumili. Akin na. Ako na lang. Ayusin natin. Mga ka-business, itong vlog natin ay all throughout po ito. Impronto. Mga ka-business naming minamahal. All throughout impronto kasi syempre kailangan ko rin mag-edit na rin mga ka-business. Salamat at marunong na ako. Kahit paano. At pagpasensyahan nyo po pagka may mga pagkakataon na hindi pa ayos yung editing natin mga ka-business kasi on ano pa tayo, on practice pa mga business. At si Boss Dave kasi hindi niya rin na ganun maasikaso nag-aaral yung bata at ayaw kong masayang maapektuhan yung kanyang schedule pagdating sa pag-aaral dahil nagsakripisyo na yan noon mga business. Ayan, ako ka rin siguro puan mo na tapos dito ka siguro si Ding para tayo sa camera. Yan, saglit. Wala nang cut to no. Diretso hindi makita si Ding. Teka. Yan. Kapitan niya dyan. Ha? Dito ka Yet.
Ako na lang dyan, Nok. Dito ka si Ding sa ano, kabilang upuan yan. Tapos doon ka, Nok. Yan. Tapos ako na lang dyan sa drum. Lagyan mo na lang yan. Yung ano. Wala tayong tuan. Sige lang. Okay lang yan. At parang di mo naman kilala si kuya mo eh. Kahit saan mo ko ibala. Ha? Mati. Upo ka raw, Nok. Upo ka muna, Nak. Dito kaya. Dito na lang po ako sa tabi ni Sedes. Okay lang po. Masasaktan ka dyan. Lagyan mo plywood. Apo. Dito lang sa upuan. Masakit-sakit yan. Punasan mo para ano. Okay na po yan. Naglalaban naman po. Sige. Apo. Ayan, okay na, no. Komportable ka naman. Apo. Okay. Pagkatabi ko si Mercedes siya, komportable na yan. Dumali ka na naman. Ayan, excuse na. Yaon. So yun po mga ka-business, ano, yun nga, no, tawag na ito, naalala mo yung nag-live ako, Apo yan. papunta tayo sa LTO, di ba? Banggit ko nga yung patungkol nga rin sa ganito. Ngayon, pinagagala kong ibalita sa iyo na kayong pamilya ng Kagwang ang uunahin ko para matulungan. Yan. Ha? Thank you po. At doon sa video na sinend sa akin yung Intoy, ayun nga, sabi mo sana kayo ang maunang asikasuhin, kuya, matulungan. Yun, ginag-grant ko yun, no? At masaya ako na minsan pa ulit magiging kasangkapan ng kuya ka-business nyo para sa inyong kapakanan. At meron lang akong pakiusap sa inyo si Ding na kung ano yung aking mga magiging pagpapayo, sana ay sundin ninyo ng buong sikap kasi hindi magkakaroon ng positibo o magandang resulta o kaya ay yung resultang inaasahan natin kapag hindi lubos yung inyong pakikipagkaisa pagdating sa papasok kasi dyan, no, yung diskarte, no, na ginawa ko rin noon kung bakit awa ng Diyos naman ay ganito na yung kalalagayan ni kuya pagdating sa pinansyal, estado ng pag-aaral ng aking mga anak. At pare-pares kasi tayo na hindi naman din nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Hindi rin ako nakatapos ng college, diba? At iba't iba rin ang mukha ng buhay na pinagdaanan namin noon. Tama yung binanggit ni Itoy na dati nangungupahan kami na maliit na espasyo lang. At doon na kami lahat natutulog. Doon na rin nagluluto si mama ka-business minsan sa labas para lang makapamuhay na magkakasama. Minsan hindi ko pinahintulot na yung aking mga anak ay iiwan ko sa kamag-anak. Ang naging prinsipyo ko noon ay mangyari na mangyari basta magkakasama kami. Kahit gaano hirap, sabi nga magdildil man ng asin basta magkakasama kami. Medyo nakakaiyak yung tagpo na yun kasi kulang pa rin ako sa kaalaman eh. Kulang pa rin talaga. Kulang ako sa mga ideya kung paano taguyod yung aking pamilya dahil bata kaming naging mag-asawa ni ate. Siya ay 17 anyos kaya nagdibo siya, meron na kaming anak at ako naman ay 19 pa lang. Pero ang pinanghawakan ko ito pangunahin, tandaan niyo ito si Dave, yung magagawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Doon ako nagpunyapit. Yun ang laging nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Hindi ko pinalilimutan na walang imposible sa Panginoon Diyos. At kailangan ay tiyak mo sa iyong sarili na ikay lubos na sumasampalataya. At wala dapat
pag-aalinlangan o reserbasyon. Hindi yan kaagad-agad ipagkakaloob ng ating Panginoon. Mayroong kang dadaan ng proseso katulad ng sa atin. Maraming mga pagkakataon dyan na maaari nga susubukin ka, titingnan ka ng Panginoon Diyos kung hanggang saan ba ang iyong pananalig na yung iyong ipinapanalangin o hinihiling sa Kanya ay kayang-kaya niyang ipagkaloob. Marami dyan, minsan kamag-anak pa natin ang nagiging balakid, ano? Yung bang merong mga pagkakataon na imbis na palakasin yung loob mo ay para bagang lalo ka pang naapakan. Yung bang sisisihin ka, hindi ka kasi nagtapos ng pag-aaral mo eh. Tigas kasi yung ulo mo eh, mga ganon. Bagaman sa kabilang banda ay totoo, kaya lang sa ganoong sitwasyon ay hindi akma dahil masakit sa damdamin yun eh. Nag-i-caos na yung tao, susumbatan mo pa, di ba no? So, ayun, kailangan matatag ka. Ha? At mabuti naman yung iyong layunin na umunlad para sa ano ba ang dahilan? Bakit gusto mong umunlad ang iyong kabuhayan? Yung ano yan, yung mga siguro yung inuuna ko kasi si Boy, talagang kailangan ko maasikaso siya. Para sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa kinabukasan ng mag-iina mo, di ba? Ayun. Kasi ganito yon. Marami rin pagkakataon na iba-iba yung mukha ng buhay na aking sagupa, ano. Andiyan yung pagkakataon, napunta rin ako sa showbiz. May mga ano rin ako dyan, karanasan. At marahil hindi pinahintulot dahil sa hindi talaga ako nababagay doon. O hindi naman kaya ay hindi yun ang gusto ng Diyos para sa akin. No? So maluwag kong tinanggap yun. Pero sinubukan ko at wala akong itinira na kahit nakapiraso na mga sa palagay ko yung mga pamamaraan na kailangan kong gawin para magtagumpay sa larangan na yon. Ibinuhos ko lahat. Kaya ngayon masaya yung puso ko na pagka napag-uusapan yung bagay na yun, wala akong tinatawag ba na yung tinatawag na dapat pala ginawa ko yung ganun. Wala, kasi lahat ginawa ko eh. Kumbaga maluwag sa dibdib ko, tanggap ko na hindi ako para doon. Hindi yun ang pasya ng Diyos para sa akin. At ikaw, kayong mag-asawa, lalo ka na burno, nakikita ko na meron kang kakayahan at meron kang abilidad, talento na magagamit natin para sa pag-unlad, no? At tama 'yun, pangunahin kung bakit gusto mong umunlad ay hindi pansarili, kundi para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat ay makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos na kapag dumating na yung pagkakataon na yon, o hindi kaya kahit na mahirap ang buhay ay maglilingkod pa rin. Maglilingkod at hindi dapat matitinag yung ating pananampalataya, no? Okay, so okay na tayo dyan. Ganito ang aking dito tayo magsisimula. Mga ka-business naming minamahal, hinihiling ko po sa inyo na sana po ay suportahan nyo ako kasi hindi rin madali ito po, lalo na sa sitwasyon ngayon na yung aking sariling YouTube channel ay hindi na tulad ng dati. Ano po, pagdating sa mga views o yung sinasahod natin, revenue na nakukuha. Anyway, ay buong puso akong naniniwala na meron akong magagawa para sa inyong kapakanan. Naniniwala ka rin ba doon? Pero wag ipagkamali na ako'y kasangkapan lang ha. Ang talagang gagawa at kikilos na para baguhin ang inyong sitwasyon at ang inyong pamumuhay ang Panginoon Diyos. Ha? Kasangkapan lang si Kuya. Limitado rin ang aking kaalaman at maraming pagkakataon palpak pa nga eh. Pero ang Diyos hindi yung kailanman sumasablay. Okay, ganito. Magsisimula tayo gabi-gabi ay dapat bago kayo magpahinga, mag-anak ay meron kayong sasagawang
pagtawag sa Diyos o pananalangin. Gabi-gabi. No? Opo. At ang inyong ipakiusap, lagi niyong babanggitin sa Kanya na bigyan kayo ng pagkakataon na umunlad ang pamumuhay, kabuhayan. At kung sa anong paraan, bahala ng Ama. Siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Huwag mo siyang pangungunahan na para bagang sa pamamagitan ng pag-YouTube doon ka uunlad. Hindi. Hayaan mo ang Ama na ituro niya sa iyo yung landas na dapat mong tahakin at kaakibat nun ay hindi ka dapat maliligaw ng landas bagkus ay magiging dahilan yung tatahakin mo na yon para lalo ka pang mapalapit sa Kanya. At kasabay nun yung pag-unlad ng iyong pamumuhay. Di ba napakasarap? Umuunlad yung iyong pamumuhay, kabuhayan at lalo ring umuunlad yung iyong pagkilala, pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, di ba? Napakasarap nun. Okay, so gagawin nyo yun, si Ding, Opo, yan. simula mamaya. Opo. No? Okay? At huwag nyo gawing biro yan. Gagawin nyo palagi. Kaakibat ng paghiling ay dapat yung pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. Yung buhay lang eh. Wala kang araw-araw na ikay gumigising, wala kang maitutumbas dyan na anumang material na bagay. No? So, ibig sabihin, kailangan ay matuto tayong palaging magpasalamat. Hindi yung lagi lang humihiling. No? Marami tayong bagay na dapat sa alang-alang para ipagpasalamat sa Kanya. Okay? So, paghiling, tapos magpasalamat. Okay, no? Ha? Ngayon, itong lupa na pinagtitirikan ng inyong barong-barong, pasintabi po sa terminong ginamit ko mga kabisnes, ay barong-barong, yun kasi ang naging kalimitang katawagan no, sa ganito na tagpi-tagpi siya ba mga kabisnes, ay hindi sa inyo. Hindi po. Okay. Ngayon, pwede ba ito na ipagpaalam mo na para kahit papaano ay may ayos lang? Opo, isubukan ko po. Ipaalam ko po. Or bumalik kayo doon sa Falcon? Bakit yung kinakatakutan mo si Ding, hindi totoo yun? Ano lang yun? Imahinasyon mo o kumbaga yung natatakot daw po kasi kung ano, may parang may kung ano-ano raw, sabi ni Siting. Walang ganun kasi kung totoo yung sinasabi, hindi sana pati sila Buknoy, di ba? No, hindi kaya maging kami. Walang ganun ha. Ano nang diablo yan? Baka na para ikaw ay lituhin. Okay? Hindi totoo yun yung mga ganung bagay ha. Opo, yan. At kung halimbawa man yan ay totoo, dapat mananatili kang compose na naninindigan, andyan ang Panginoon Diyos. May hihigit pa ba sa Kanya? Pagdating sa kapangyarihan? O, di ba? Kapag ka natakot ka ron sa sinasabi mo, para na rin na walang ka ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon Diyos eh. Di ba? Si Deng, sana mabago mo yung mindset mo na yan ha. Opo. Yun. Kung babalik kayo doon, ay unang-una ito, wala ka nang babayaran kasi may monthly kang binabayaran dito, di ba? Meron po. Na magkano ngayon? 400. Palagay rin 500 pesos buwan-buwan para dito sa kinatitirikan ng barong-barong. Nagtataka nga ako, bakit ikaw pang nagbabayad? Ikaw na yung parang nagbabantay dito sa property ng may-ari. Hindi ba dapat ikaw pa nga dapat yung sa usual sa karaniwan ikaw pa yung dapat na mayroong matatanggap na kahit ano man lang, di ba? Bilang token of appreciation na natitingnan mo ito property nila. Kamag-anak mo ba may-ari nito? Hindi po. Hindi po namin kamag-anak. Kasi pinabantay lang po kay mama talaga to. Tapos si mama ko na nakisuyo na dito kami tumira para mabantayan. Hindi kaya si mama mo ang mayroong tinatanggap? Wala naman po. Bala rin, sigurado ka. Opo. Oo, kasi mas maganda yung klaro, no?
Okay. So ngayon ganito, pag-isipan ninyo kung willing ba kayong bumalik sa Falcon, kasi kung halimbawa bumalik kayo doon ay nakahanda akong regaluhan kayo ng isang sari-sari store para katulad kay Vera, no, yung harap. At the same time ay asikaso ni Siding yung mga anak mo pagka ikaw ay halimbawa nagdadrive sa akin kay Papa Dins para extra income. The same time ay meron kahit papanong income na papasok. Yun ang aking plano. Pero kayo ang masusunod. Ngayon, kung halimbawa ang pipiliin nyo naman na manatili kayo rito, itanong mo sa may-ari kung pwede bang kahit bahagya ay may ayos ito na parang semi-concrete ba tawag ito mga business, yung halimbawa apat na patong ng hollow blocks, tapos yung sa bandang taas ay mga light materials na style probinsya, parang ganon. Pero maayos, hindi siya pang mayaman pero decente, parang ganon, no? Ayos natin ito kung papayag, willing din ako doon, no? Ngayon, hindi naman ako nagmamadali sa inyong magiging tugon. Gusto ko ay mag-usap kayo ng masinsinan at isama ninyo sa inyong panalangin na sana ay makapagpasya kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos kung saan niya kayo mas lalong pagpapalain. Okay? Ako, si Kuya, ay puro suggestion o suggestion lang. Ang magpapasya kayo. No? Ganyan ang magiging siste ng aking gagawing pagtulong. Okay? Siyempre, sasaway ako pag may nakita akong mali na ginagawa, gawi, no? Nagpapaalala si Kuya, huwag niyong mamasamain, huwag kayong magdaramdam, no? Siding, ikaw ay sinasaway ko pagdating sa pag-aasikaso mo sa pag-aaral ng mga bata. Huwag mong panatilihin na ganyan na hindi natututong magbasa ang mga bata. Pangunahin yan ay obligasyon ng nanay. Ha? Talagang gano'n kahit si ate mo noon at talagang nagtuturo kay Papa Dins kung musmus pa para makapagbasa ng Tagalog, English si Mama ka-business, no? Pananagutan mo yun, Siding. Huwag kang papayag, araw-arawin mo. Kailangan may oras kayo na iuukol para doon sa pag-review ng mga assignments. I-check mo anong assignment mo, Catalea, assignment mo Ace, no? Patingin nga. Anan. Tapos kung ano assignment nila, doon mo sila pakatutukan. The same time na natuturuan mo na, ay natutulungan mo pa para pagdating sa mga assignments, meron silang grado na may papasa sa teacher, diba? So doon ka magsimula. Okay, maasahan ko ba yon? Okay, no? At sa inyo naman ay nakikita naman namin na kayo'y nagmamahalang tunay at kayo naman ay kasal, di ba? Ang pananagutan ng isang lalaki na may asawa, unang-una siyempre, yung kabuhayan, no? Kabubuhay, pangkain, no? At iba pang mga pangangailangan ng iyong mag-iina. Ang babaeng may asawa, ang pananagutan naman si Deng ay ang pag-aasikaso sa sambahayan, sa pamilya, sa iyong asawa, gamit niya para sa hanap buhay, at gayon din siyempre sa inyong mga anak, kalinisan, kaayusan, ng, hindi lang sa sarili, para pag dumating si Mister, ikaw ay mabango, at akit-akit pa rin sa kanyang paningin, di ba? No? Hindi dapat mawawala yon. At para lalong ganahang maghanap buhay si Mister, hindi yung pagdating, ano ba, ba't ang niluto mo, love, paksiw, wala mang paksiw, ba't may amoy paksiw? Baka ako yung nangamoy, hindi ko nakaligo, diba, ikaw pala yung amoy paksiw, so dismaya si Mister, no, si Ding. Pangunahin sa kalinisan sa iyong sarili, kalinisan sa mga anak,
no? Huwag niyong hayaan na pakalat-kalat yung inyong mga anak tapos sa kalinisan ng tahanan. Okay? Yan si Ding ha, maasahan ko ba yun? Opo, yeah. Okay, very good. At sa inyong ikabubuti yan. Tapos, kaakibat nun si Ding ay pagtuturo sa iyong mga anak ng tamang asal, tamang pag-uugali. Kahit musmus pa yan, kinakausap na yan. Ha? Opo, yeah. Huwag mong hayaan na unti-unti silang lumalaki na hindi mo nagagabayan. Na parang hinahayaan mo lang na halimbawa ay nakita mo na hindi dapat naruroon yung anak mo kung halimbawa may dumating na bisita ay malikot, no? Kung saan ingay-ingay. Yung mga ganun, ipapaliwanag mo ng masinsinan yon ng galing sa puso. Huwag mong pagagalitan, huwag mong papaluin. Kasi hindi kanila maiintindihan, baka mag-rebelde pa yan. Ang tamang gawin ay kausapin mo. Kahit musmus pa sila, seryoso yung dating ng iyong pakikipag-usap. Maramdaman nila na sila ay mahal na mahal mo. At para sa ikabubuti nila, no? Ganun si Kuya. Ganun ako noon sa aking mga anak, sila Papa Dins. Kaya kung minsan ay nagtatanong kayo na ano kayang ginawa ni Kuya ka business, ba't ganito sila Papa Dins, si Boss Dave, saka si Budang, ay yun ang naging pamamaraan ko na pwede nyong i-adapt dahil meron ng patutuo na nagkaroon ng mabuting resulta. Okay? No? Yung pamamalo ay yan ay isang uri ng pagdidisiplina na hindi marapat na madalas at nagdidepende sa kung ano yung pagkakamali o kasalanan ng bata. No? At kung maaari ay maiwasan yung pagdidisiplina pisikal. Ikaw, naikwento mo sa akin minsan, Nok, ito, puro real talk ito ha. Puro katotohanan tong vlog ko na ito. Ayaw ko rito na merong cover up, pagkukunwari, no? Pakitang tao, ayaw ko rito. Ayaw ko masira sa aking mga taga-subaybay. At lalong-lalo na, ayaw kong mawalan ako ng tiwala sa aking sarili dahil lang sa vlog. Na ayaw ko ng fabricated sa madaling salita. Okay. No, kilala mo ko pagdating sa ganyan. Kaya nga ito all throughout yan, no. Ngayon, optional 'yon yung disiplinang pamamalo. Ha? Pwede mo kaming sangguniin ni ate mo, ka-business ako sa mga ganyang bagay bilang gabay, no? Mas mainam kung halimbawang nanggigil ka na, naggalit ka sa anak mo, ay itapag mo muna kay kuya at ate. Para at sa ganung paraan man lang ay makapagpayo kami na baka sakali humupa yung iyong damdamin. Kasi naikwento niya po nung nakaraan mga business talagang namimisikal ito di ba sinabi mo? Namimisikal siya pagdating sa disiplina sa bata. Hindi naman ako kontra doon, pero wag madalas. Ha? Kawawa naman yung bata. Pwede mo kaming sangguniin kung ano yung pamamaraan. Yung pamamaraan ni Kuya sa iyo bilang kagwang sa mga nakaraan, paano kita ginaid, ginuruan, pinagtiyagaan, minotivate, pinalakasan loob, inalis yung pag-aalinlangan sa sarili, kaya lumitaw ang isang nakakatuwang burnok na kagwang. Di ba? Ganon din naman lahat kayo, sila Intoy, sila Bay Papaya, kasi mga dati hindi rin naman nagsasalita sa vlog yan no? Oo. So, ganon mo kausapin yung anak. Naalala mo kung paano kita kausapin ng panahon na parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, di ba? Tapos may mga pagkakataon na nagkakamali ka rin, di ba? Nag-uusap tayong dalawa, ganun din gawin mo sa anak mo. Tapos, huwag mong pigilan kung limbawang maiiyak ka. Yun ang damdamin mo sa pagkakataon na yun. Ilang beses mo na akong nakita na lumuluha kapag ka nagpapayo ko sa iyo. Maraming beses na Di ba? Tanong, ano ang dating sa puso mo no?
napakasaya kasi siyempre na naluluwa ka sa pagmamahal, sa pagpapayo. Nararamdaman mong totoong minamahal po kayo, di ba? Hindi ako kunwari. Yun din ang ipadama mo sa mga anak mo para sila magkaroon ng mataas na paggalang, pagkilala sa iyo bilang tatay habang musmus na sila. Babatiin mo sila pagka nakakagawa sila ng maliliit na bagay na kapuri-puri rin naman. Halimbawa, naghugas ng pinggan. Nak, very good. Ang galing mo talaga. Bilib ako sa'yo paghuhugas ng pinggan. Nagwalis. Makakatulong mo. Huwag mong ipagdamot sa kanila yung i-appreciate ng si Deng yung mga maliliit na bagay na ginagawa nila na makabuluhan. At kapag ka halimbawa birthday ay malayo pa lang papatiin nila. Paramdam mo lagi na mahal mo yung iyong mga anak. Kailangan yun mga ka-business dahil sa unang-una karanasan namin yun at ganun ang gawin namin sa aming mga anak at nagkaroon ng mabuti magandang resulta. At meron din tayong halimbawa na walang pakialam sa mga ganyang bagay, ang pamilya ni Kuya Buknoy, kasintabi po ha. At ayun din di ba? Walang pakialam. Yung attachment ng mga anak, kita mong panganay, kasintabi po, example lang ito at ito'y realidad naman. Panganay ni Kuya Buknoy, di ba, umalis, hindi man lang isinaalang-alang yung damdamin ng kanilang mga magulang, kawalan ng galang yun. Di ba? Kasi kung ikay may respeto sa iyong magulang at hindi pa naman siya nakabukod o may asawa, maging sa pag-aasawa nga, dapat ipinagpapaalam yan sa mga magulang. Sobrang sakit sa kanila. Dudong, kailan lang niya nasabihan ng I love you o niyakap yung kanyang ama, si Kuya Buknoy, nung birthday niya lang. Na ang edad niya ay, kung di ako nagkakamali, nasa 20 mahigit na. Mahabang panahon. Bakit? Kasi hindi naasikaso ni Kuya Buknoy. Hindi niya naturuan, nagabayan yung kanyang mga anak pagdating sa mga ganong aspeto. Na bagaman sa iba ay maaring corny, OA, no? Pero hindi yun. Yung pagbati ng advance ng happy birthday, tapos yayakapin mo, nak, yung regalo ko sa'yo, bibiruin mo siya na isang ganito, no? Bibiruin mo, sisikapin ko na, ano bang gusto mong regalo, no? At pag natansya mong may kapasidad ka rin lang naman sa abot ng iyong makakaya na matupad yung inihiling ng iyong anak, ibigay mo. Walang pag-aalinlangan. Ibigay mo. At lalo pa nga't makakabuti naman sa kanya, makakatulong halimbawa sa pag-aaral. Di ba? Ibigay mo. Kasi tatay ka. Ikaw yung superhero ng iyong mag-iina. Ano, sa lahat ng mga magulang, sa mga tatay, ay maaring sa akin nyo lang yan, o dito lang sa ka-business official nyo po narinig, no? Pero yung kahulugan ay sa madalas na pagkakataon, alam naman na natin yan. Bilang tatay, superhero ka ng iyong mag-iina. Ako nagsabi sa akin yun Oo, sinabi ko siya nun. Salamat, natandaan mo. Ngayon, ang isang superhero ay hindi siya papayag na makita niya yung kanyang, di ba? Mga mahal sa buhay na nasasadlak sa hindi mabuti o magandang kalalagayan. Nagugutom. Hindi natututo, halimbawa yung mga anak. Na dapat yung ganyang edad at ganyang grade ay yung mga bagay na ganoon ay dapat alam na nila. Di ba? Magkaroon kayo ng oras na mag-asawa na laging nag-uusap patungkol sa plano ninyo para sa inyong pamilya from time to time. At huwag kang masungit kay si Deng. At ikaw naman si Deng, buong kababaang loob, igalang mo
ang iyong asawang lalaki kasi yan ang pinagkatiwalaan ng Panginoon Diyos para pangunahan yung inyong sambahayan. Matuto kang magpasakop. Huwag kang kukontra. At kung meron kang gustong iparating sa mababang paraan ng pagsasalita, yung tono. Huwag kang manininghal. Huwag kang mambubulyaw. Hindi yan perfecto. Kasi wala namang nakakagawa na gano'n na mapi-perfect. Pero dapat sa abot ng inyong makakaya ay sikapin ninyo. Dahil yan yung kalooban ng Panginoon Diyos sa mag-asawa. Yung trato sa isa't isa. Okay? Ding? Opo, yeah. Ikaw naman, lagi kang mag-iilib sa iyong may bahay. Malambing. Pag uwi ka, may pasalubong kahit simple lang. Isang pirasong durian. Kaya nga yan, salamat kay ate kasi pagka uwi ako, binibigyan ako ni ate. May naibibigay ako sa kanya. Walang anuman. At deserve mo yan kasi mabait ka naman talaga at masipag ka. Hindi ka pala mabait. Mali pala yun. Kumbaga ikaw ay ano naman, tawag nito, masunurin. No? Yan mga ka-business. Pasensya na po kayo ha. Para sa akin kasi yung salitang mabait ay hindi angkop para sa kanino mang tao eh. Dahil wala talagang mabait na tao. Dahil lahat tayo ay maraming nagawang kasalanan, no? Ang salitang mabait ay angkop lang yan sa Diyos, sa Panginoong Kristo. Siya ang mabait. Pero ako, sasabihan mo ako ng mabait, saan banda? Bakit? Natatalos mo ba yung kaibuturan ng aking puso at saka at the back of my mind? Di ba? At maging ang pulutong o samahan, grupo ng mga masasamang tao ay mabait din sa kapwa nila masama. Halimbawa, grupo ng mga hold-upper. Pre, ang nakadali kay gabi Big time daw yung o nga pre. Sinuwerte pre. Ito nga may pasalubong ako para sa'yo pre. At hindi kita makakalimutan. Uy! Naambunan pa ako pre. Salamat. Ang bait mo talaga pre. Pero masasama yung kanilang ginagawa. Mga hold-upper sila. So, ayun lang naman yung sa akin. Ngayon kung sa mga viewer hindi kayo conforme ay pagpasensyahan nyo na lang po ako, no? Hindi natin kailangan mag-argumento. Yun ay sarili ko, no? Sarili ko. So, ang masasabi ko po, ikaw ay masunurin. Yan. Pagka halimbawa merong sinabi si kuya, ay nakikita ko ginagawa mo, sinusunod mo ng bukal sa puso mo. Salamat ha. Salamat sa pagiging masunurin. At saka ikaw ay isang tapat na kagwang. Proud ako sa iyo. Salamat po. At salamat sa pagiging tapat. Ha? Hindi man perfecto pero tapat kang kagwang. At mahal na mahal namin kayo. Mahal din namin kayo. Okay, so ganito bukas ay mag-asikaso ako ng aking lisensya. Gusto kong marinig yung resulta o yung magiging sagot nyo sa aking tanong patungkol doon sa dito ba o doon sa Falcon. Okay? At bukas dahil sa mag-aasikaso ako ng aking lisensya, iba-vlog ko na rin siguro kasabay yung pagbiyahe natin para hindi masayang oras, no? Kasi abangan niya ng mga mahal nating viewers yung pagpapa-check up kay Boyet. Unahin natin ang inyong kalusugan ng pamilya, no? Ha? Apo. Papa-check up natin si Boyet. Huwag kang mag-alala, sus. At ako sumasampalataya sabi ko nga sa iyo diba, nung araw kami ang dami rin problema, pinanghawakan ko yung salita ng Panginoon Diyos Bakit ka anya mag-aalinlangan? Wala ba akong sapat na lakas o kapangyarihan para ikaw ay aking tulungan?
samantalang sa isang salita ko lang ay kaya kong tuyuin ang tubig ng dagat. Bakit ka mag-aalinlangan sa Panginoong Diyos? Anong talata po yun mga business? Pasensya na po kayo. Hayaan mo lang siya, hayaan mo lang na, para hindi mag-ingay. Pakahawakan ako. Kama na yan. Ang uga. Oh, yan. Boy, hello. Bukas na papacheck up tayo. Nak, no? Oh, hello. Hello. Kumakaway si Boyet na, mababa kasi. Opo, hello. Pa-check up na natin bukas si Boyet, ha? Okay? Kasabay ng pag-asikaso ko doon sa aking lisensya. Kasi, check yun, kasama ka naman dahil panigurado na yung pagdadrive mo ako. No? Ayan. At, sama si Sideng. Ay, may pasok pa yata. Paano bang yun nga pala, mahalaga. Paano gagawin natin? Kasi may pasok ba ang mga bata Meron bukas? Opo. Pagka ano yan, gigising ako ng maaga, gigising ko na yung mga bata, tapos ihahatid ko siya sa school. Si Ding, ikaw, ugaliin mong gumising ng maaga na. Hindi mabuti yun sa isang may bahay na tanghali kong magising. No? Opo. Bagaman na naintindihan ko na ikaw ay nag-aalaga sa gabi, si Buyet ba ay ganun pa rin? Tulad hindi naman na yata eh. Pag nagising niya, yun, iiyak siya na hinahanap siya. Oo, pagka nagising. Pero hindi na tulad dati na halos magdamag. No? Apo, hindi na po. Hindi na, yan. Komportable po siya sa malamig. Yung uminom. Ba't sa balkon hindi ba malamig? Yung sa ano na malamig naman niya kasi may electric pa naman niya. Babad siya sa electric pa. Ngayon, kung halimbawa makapagpasya kayo doon sa Falcon, ako ang magsiset up noon mga ka-business. Hindi ganon. Kasi ang dilim nyo nga ron eh. Hindi lang kita noon masabihan kasi ayaw ko naman na panghimasukan ka. Dahil ikaw ang titira eh, hindi naman ako eh, di ba? Pero ngayon, dahil sa nagpasya na ako na pangialamanan ka, at binigyan mo ako ng pahintulot na ikay aking pangialamanan, bilang tumatayo pangalawang magulang mo, ay teka muna, hindi ko pa pala naitanong, kayong mag-asawa ba'y bukal sa puso ninyo itong aking naging pasya na kayo ay pangunahan, no, gabayan, at hindi may iwasan na pakialamanan ang inyong pagdadala ng buhay? Payag naman kami yan. Sangayon naman kami yun niya kasi hindi naman kami patungo sa masama at saka hindi kami patungo sa hindi maganda. Yung resulta naman dun, siguradong mapapabuti kami. Tiga, may muta ka na kanin mo muna. Huwag mong kamayin. Ano mo ng damit mo? Ganun. Mapapanis yan pag kinamay mo sa kabila. Kabila yan. Okay. Pasintabi po. Pasensya na mga ka-business. Oo. Salamat. Ikaw si Ding. Ayun niya, ganun din po yun. Para naman po yun sa kabubuti po namin yung pamilya. Kaya salamat po. Talaga yan. So, mga ka-business, iyan po maliwanag, mismong galing sa kanilang bibig. Pasya ng kanilang sarili, ipinagpaalam ko ito ng maayos sa kanila at sila ay pumapayag. Salamat sa Diyos kasi mga ka-business, hindi po ako magtitipid ng aking kaalaman pagdating sa pagdadala ng buhay batay sa aking mga naging karanasan. Ano po, at wala tayong pinakahangad dito kundi ang mag-anak na ito ay mapabuti at pagtagumpayin nawa tayo ng Panginoon sa tulong at gabay niya at saka sa suporta niyo po mga mahal nating naming mga ka-business. At pagka nakita nating maayos na yung sitwasyon nila ay yung ibang kagwang naman, no? Tingnan natin naman yung kung sino yung isusunod natin na pamilya, ano po. At paalala ko lang po sa mga mahal naming mga viewers, mga ka-business, saklaw ng ganitong uri ng pagtulong, yung iba't ibang mga aspeto patungkol sa gagawin kong paggabay, patungkol sa kalusugan, kalinisan, kaayusan, patungkol sa pagbabudget, no, hindi may iwasan yan. Tapos yung patungkol sa kung papaano kayo mag-isip sa mga sitwasyon na bigla ang dumarating sa buhay natin.
papaano nyo yan iistimahin, no? Bahagi yan ng aking magiging trabaho para kayo ay gabayan. Kasi halimbawa mayroong isang pangyayari na mismong nakita ninyo, tapos ang reaksyon ninyo ay ganito na diba? Baka mamaya hindi tama at akma, no? Pangunahin na nga yung sinasabi na sa lahat ng pagkakataon dapat kontrolado mo ang iyong emosyon. Nadidisiplina ang sarili, no? Kasi nung araw po kasi sa Burnok, may pagkabarumbado rin po ito nung araw mga ka-business. Lalo na nung ito ay nung high school, may mga kalokohan na normal na ano, yung ibig sabihin hindi naman normal, ibig kong sabihin ay kalimitang naging gawi o naging sitwasyon ng mga kabataang hindi masyadong nasusubaybayan ng magulang, no? Tama ba ako? Ngayon. Kasi ganun din ako nung araw mga ka-business eh. At wala naman tayong sinisisi, no? Hindi naman namin sinisisi yung aming mga magulang. Kasi may kanya-kanyang sapat na dahilan yan kung bakit nagkaganoon. Mahirap kasi yung sisisihin mo pa, yung nakaraan na yun eh. E di magsikap na lang tayo ngayon at saka para sa hinaharap. Alright? Alright po. Ayun, may gusto kang sabihin, gusto kong marinig yung inyong saloobin sa bagay na yan, Mercedes. Ayun sa akin niya, nais ko lang magpasalamat sa iyo ng ka-esposo dahil No. anak ko. Boyet, bablog lang si Papa Nesnes ha. Saglit lang bebe ha. Sige. Yun po, salamat ng napakarami sa iyo, kuya, at lalo kay ate. Siyempre kay Papa Dins, kay Boss Dev, kay Budang. Maraming salamat po sa inyo kasi. Anak ko. Nahihilo siya. Saglit lang nak, saglit lang. Oo. Hi. Opo, mamaya, Yes. mamaya. Halika. Karga. Basta. Yan. Sige na, dali. Oo. Salamat ka dahil yun nga po, dyan kayo palagi sa amin, nakagabay sa lahat ng hindi kayo nagdadalawang isip na kami, pamilya. Si Burnok ay kagwang. Si Ding. Yan ay kagwang. Ang kahulugan. Ayan, nag-record na. Ulit. Ang bira. Paalam ko na po. Paalam ko na yan. Yan mga ka-business, pasensya na po. Naputol yung video natin kasi naubusan ng battery. Tut. Ayan nangiram ako ng charger. So ayun, tuloy tayo, no? At yun nga si Ding, si Burnok ay isang kagwang. At bago yan hirangin bilang isang kagwang, ay siyempre natural, kami, yung first family, ay inobserbahan siya. At siyempre may mga kaakibat dyan na mga test. So ika nga subukan natin, no? Sinubok namin. At kaya siya hinirang bilang isang kagwang kasi merong napatunayan, yung katapatan, no? At si Ding, gusto kong ipaunawa sa iyo na bagaman ito ay madalas ko na rin sabihin sa mga vlog ko, yung pagiging isang kagwang ay napakataas ang tinatawag na karapatan mo sa kabuuan ng ka-business family. At syempre, yung pribilehiyo na kay Burnok bilang isang kagwang at sa lahat ng mga kagwang, dahil nga ang kagwang ay itinuturing namin mga anak. Kaya sana itanim mo yan sa puso mo, sa isip mo, na kung si Burnok ay anak namin, ikaw ay manugang namin. Di ba? At kami, mga magulang nyo.
hindi ito, tumingin kayo sa akin, hindi ito sa salita. Opo, yun. Totoo ito. Hindi ito dahil sa vlog-vlog. Totoo to. Na talagang ganun kataas ang aming pagpapahalaga at pagmamahal sa mga kagwang. Dahil sa hindi rin biro yung pinagdaanan nila eh. Ikaw, Burnok, naalala mo bago ka hirangin kagwang? Gaano katindi rin yung emosyon na yun, di ba? At maraming ang nagalit sa akin. Naalala mo yung prank na pati viewer ay na-prank at naapektuhan yung YouTube channel ko ron dahil sa hindi nila nagustuhan yung iba, yung ginawa kong pamamaraan na yun. Kaya lang, kailangan kong gawin dahil yun ang aking naiisip na paraan para makita kung ano ka sa amin. At congratulations ulit doon dahil sa nagtagumpay ka, no? At ngayon isa kang kagwang. At sabi ko nga, kaya sa aming mga anak, si Papa Ding, si Boss Dave, saka si Budang, ang kasunod yan ay mga kagwang na. Ganon namin sila kamahal. At ganon sila kahalaga sa amin. Once na ikaw ay kagwang, alam namin na hindi naman kayo perfecto, magkakamali. Pero kailanman, dahil sa ikay kagwang, anak ka namin, puro kami pakami. May magawa man kayong mali, okay lang. Sa aspetong uunawain namin kayo at tuturuan dahil sa kagwang ka nga kasi. Hindi tulad sa kakilala, kaibigan, kasamahan sa hanap buhay, na kapag ka nagkamali, balas sa buhay mo. Buhay mo yan eh. Sa amin hindi, pagka ikay kagwang. Anak talaga ang turing namin siya. At bilang tatay, hindi ko kayang matiis na yung sitwasyon ng aking mga anak ay hindi maayos. Diba? So, ito na siguro yung inudyok na pagkakataon ng Panginoon para gumawa ako ng hakbang sa pamamagitan din ng pag-vlog, no? Maraming matututunan dito yung ating mga viewers eh. Maraming silang marirealize dito eh. Dahil ang pagtuturingan na isang totoong magkakamag-anak ay hindi lang sa dugo. O pwede mong ituring, mahalin ang kapwa-tao mo kahit hindi mo siya kadugo, as long as karapat-dapat. At kagwang ka, ibig sabihin karapat-dapat kang mahalin. Mahal ka namin. At alam ko na kung sakali man dumating yung pagkakataon na halimbawa wala na kami ni ate mo, di ba? Namatay na kami, halimbawa lang naman. Kasi lahat naman tayo hantong. Yung mga anak ko, sila Papa Teens, Boss Dave, tsaka si Buddha. Ay, alam ko kahit wala na kami ni ate, yung aking mga kagwang susubaybayan nila yung aking mga anak. At hindi sila papayag na mayroong kakantiri. Maghuhurumintado yung aking mga kagwang. Yung pagtatanggol nila. Kasi mga kapatid nyo yun. Burnok, tandaan mo yan ha. Kaya sabi ko, sorry po mga business, dapat lang na yung aking mga kagwang ay paglaanan ko ng mataas na pagmamahal, pag-asikaso tulad ng aking mga anak. Dahil sa may napatunayan kasi sila sa akin, mga ka-business. At ayun, ikaw na pala. Sorry po mga business na carried away lang ako. Yung baka may gusto kang sabihin at bago tayo magtapos. Ayun, nang una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Dahil nandyan si Kuya at ginamit na kasangkapan simulat sa pool, simula nung unang makilala ako ni Kuya. Hanggang ngayon, nandyan na sumusuporta.
pati kayong mga ka-business, salamat din po ng marami sa inyo. Salamat kasi sa pagmamahal mo, ayun. Nagising kami sa katotohanan na ito yung realidad na buhay. Hangad mo yung aming kabutihan, hangad mo yung magandang kinabukasan para sa amin, para sa mga anak ko. Hangad mo yung maging masaya kami at hindi ka madamot. Ibinabahagi mo lahat sa amin. Ngayon, pinagpapasalamat ko yung napili mo na tulungan ulit dito sa sa bahay. Nauna na tutulungan ng Kagwang, no? Nauna. Kasi Nauna. lahat naman kayo. Ako po yung napili mo dun sa sinabi nyo na yan, sa announcement nyo dun sa live. Salamat din kay Toy. Intoy. Yes, so. Thank you so much at yung pangako ko yun na kay Budang, kaming bahala sa mga anak niya, pero hindi mangyayari yun hindi mangyayari yun habang buhay tayo, magkakasama tayo. Yung kung ang sinasabi mo hindi mangyayari yung kami ay mamatay, ay nagkakamali ka. Kasi lahat tayo ay hahantong doon. Pero hindi pa ngayon yun. Hindi pa ngayon yan. Yun naman po, no? Naintindihan ko naman si Burnok. Kaya ako siya sinawata na hindi sinasabi niya hindi mangyayari. Ay talagang lahat tayo hahantong sa kamatayan, maliban na lang kung datnan tayo ng Panginoong Hesukristo na buhay pa tayo, no? Apo. Ay ako hindi naman ako pagdating sa ganung bagay ang usaping kamatayan ay walang dating sa akin yan na sa aspetong yung bang natatakot. Hindi ako natatakot yan kasi lahat naman kumbaga sabi nga una-unahan lang yan, depende sa Panginoon Diyos kung hanggang kailan ka lang dito. Ang importante may siguro mo anumang oras bawi ang kanya ng buhay na isisiguro mo na pagdating ng araw ng Panginoon ay bubuhayin kang muli para magmana ng pangako niya na bayang banal, di ba? Yun ang sa akin, sa ganang akin, no? At salamat din sa anak. Salamat. Proud ako sa iyo na ikay aking Kagwang. Proud si Kuya sa iyo. Hindi ka perfecto, pero marami kang katangian. Kaya ka Kagwang. Pangunahin yung puso, no, ng isang Burnok. Ipinagmamalaki kita. At hindi ako papayag, anak kita na hindi magiging maayos yung sitwasyon mo ng pamilya mo. Salamat. Ha? Okay. Thank you so much. Salamat kay ate. So yun na mga ka-business, pakiabangan po yung susunod natin na vlog kung ano yung desisyon ng mag-asawa, kung saan ba sila, kung sa Falcon ba o dito. At siguro po ay ang susunod kong vlog muna bago yun ay mamaya ngayon na magkaroon tayo ng pag-uusap-usap ng mga Kagwang. Gusto ko yung kausapin magmi-meeting kami para lahat ay marinig din natin yung kanilang mga panig at maging klaro ang mga bagay-bagay na to para po maiwasan natin yung pagsisilusan. Ano po, syempre kailangan alerto ako dyan bilang nangunguna. Anyway, congratulations. At sabi nga, kung meron kang hinihiling sa Panginoon Diyos at dito sa ating gagawin na ito, hindi talaga natin maiiwasan na hindi isama ang Panginoon Diyos dito o isangkot, di ba? At bahagi ito ng ating ipapanalangin sa Kanya lagi-lagi. At kapag meron kang hiniling, ituring mong natanggap mo na. Di ba? Amen? Amen. Ayan, God bless sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Salamat po ng marami sa pagsama sa amin. Anawa ay naging makabuluhan itong simpleng vlog na ito at nakapagbigay
ng inspirasyon sa iba at sa iba naman nawa ay may kapupulutang aral. Ano po? So yun meron ka pang gustong bangkitin? Ano po yan, salamat po sa inyo mga kabisnes. Patuloy niyo po suportahan lang po ang Kabisnes Official sa kanyang mga pagtulong. Pagmamahal po sa lahat ng ating mga kababayan. Pagtulong pa rin po mga kabisnes. Tulong pa rin tayo. Ang puso ni Kuya ay masaya sa pagtulong, lalo na po siyempre sa amin po mga kagwang. Thank you so much po. Mahal na mahal ko kayo. Mga tinamaan kayo ng lintik, mga kagwang kayo. Mahal na mahal ko kayo. Isa man sa inyo ang mawalay sa amin ay lubos naming ikalulungkot. Tandaan nyo yan. At hindi ako nagsisinungaling. Dahil kung hindi ganun ang aking damdamin, hindi ko sasabihin. Dahil nakikita ako ng Diyos at alam niya ang tinitibok ng puso ko. Kaya ganun ako kakumpiyansa magsalita sa inyo at sa mga viewers kasi yun ang nararamdaman ko. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa Diyos. Dahil alam niya kung totoo o hindi ang nilalaman ng iyong puso at lumalabas sa iyong bibig. God bless sa ating lahat mga kabisnes. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. another day. Bira! Bira ba? Ayan. Opo. Thank you po. Oh, Thank you, ya. Oh, Salamat po. Off ko lang ito ha.